Pinangangambahan ng ilan na lumaki ang gasto sila sa paglilibang sa malaparaisong Apo Island ng Negros Oriental. Pinalis kasi sa baybayin ng mga residente kabilang ang ilang nag-aalok din ng recreational activities. Narito ang report. Malinis na beach at magagandang rock formation. Ilan lang yan sa mga binabalik-balikan ng mga turista sa Apo Island sa Dawis, Negros Oriental. Really good. Yeah, nice. Beautiful corals, beautiful fish. Kaya naman umabot na raw sa mahigit 1 milyong piso ang kita sa turismo ng isla para lang sa buwan ng Pebrero at Marso. Inaasahang tataas pa ang kita ngayong tag-init pero ang mga residente hindi raw sinasamantala ang pagdagsa ng mga turista. Sila mismo tumutulong sa pag-aalaga ng isla. Ulit ang usage niya na ang dili na to kuan ka ng dunganon pagpagamit sa mga turista o mga bisita sa mga labi na, for example sa pagdive na by schedule na sila. Pero ang pagtutulungan ng mga residente at lokal na pamahalaan nanganganib dahil sa zoning policy na ipatutupad ng DENR. Sa ilalim nito, paalisin ang mga naninirahan sa loob ng 15 metro mula sa dagat. Tinatayang 40 pamilya ang apektado. Mga tao, ibalin na diri, kasi pumayamong panginabuhian na ang among gisuligan mo, naman diri. Pangamba naman ng ilang turista, baka tumaas ang renta ng mga diving at snorkeling gear kapag pinaalis sa mga maliliit na negosyante sa tabing dagat. At malamang mga mayayaman at mga malalaking resort na lang daw ang makikinabang. Paliwanag naman ni Darwin Mayor Credo, kaligtasan mula sa storm surge at tsunami ang layo ng zoning policy. Hindi naman daw sila paalisin sa isla, kundi ililipat lang sa mas ligtas na lugar. Ang mga apektadong residente nananawagan ng mas malinaw pang pag-uusap bago ipatupad ang plano. Von Aquino, GMA News.